May mga talata sa Biblia na tumatalakay sa mga bagay gaya ng inukol ang buo niyang panahon sa pangangaral at tumatakbong mabilis ang salita o mabilis na lumalaganap. Habang pinag-iisipan natin ang ganyang mga salita, makikita natin na malinaw itong sinasabi, sa salita ng Diyos ay may buhay at ang buhay ay ang ilaw ng sangkatauhan. Matagal ng panahon, may sumulat ng My Song on the Path to the Light, Be the wind that takes away the clouds of darkness. May ganitong linya sa isang tula at sa mga himnong inawit natin nung mga bata pa tayo, may isang ganito. 슬픈 구름 없으니 낮과 같이 밝고 밝은 거룩한 길 다니리 하는 Ito ay himno tungkol sa isang ilaw. Gaya sa ipinahayag ng manunulat na binanggit ko kanina, hinahanap ng mga tao ang ilaw. Ito ang ilaw na binabasa natin sa Biblia na sinasabing nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagayang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Sinasabing ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. Nariyan ang verbo at sa verbo ay may buhay. At ang ilaw na yan ay ang ilaw ng sangkatauhan. Itinakda na ito ang kailangan. Sinasabi ng Biblia na gaya sa may ilaw na lumiliwanag sa anumang hayop, halaman o mineral sa kalikasan, may ilaw rin lumiliwanag sa budhi ng mga tao. Kaya may umawit ng himno na sinabing, For the darkness shall turn to dawning. Meron ding umawit ng, I have light in my soul for which I have sought, since Jesus came into my heart. Kapag pinag-isipan natin itong mga bagay, makikita natin na dahil buhay ang mga salita ng Biblia, kapag lumiwanag ito gaya sa ilaw na nagniningning sa espiritu ng mga tao, naglalaho ang kadiliman sa kanilang puso. Habang pinag-iisipan natin ang mga talata na babasahin natin ngayon sa Biblia, sa palagay ko ay panahon na para isipin din kung anong uri ang Diyos. Sa tuwing binabasa ko ang Ebanghelyo ni Juan, may pumapasok sa isipan ko. Kapag sinasabing, nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos, bagaman maraming tao sa mundong ito ang gumagawa ng mga gawaing pangreliyon at lumilika ng mga Diyos sa maraming anyo at ibinibigay ang mga handog sa maraming paraan para paglingkuran itong mga Diyos, ang Diyos na binabanggit ng Biblia ay ganap na iba. Sinasabi nito ang tungkol sa di nakikitang Diyos. Walang maaasahan o masasandigan ang puso natin sa mundong ito. Ang kabubukadkad pa lang na maninipis ng mga damo at bulaklak ay sumusunod sa mga panahon at hindi lang ang isang halaman, kundi lahat ng umuusbong ay sabay-sabay na nabubuhay sa lakas ng tagsibol. At kahalintulad, ipinapangako ng Biblia na sa ating puso ay maaaring magkaroon ng kaugnayan sa isang kapangyarihan. Kaya habang binabasa natin ang Biblia, sa palagay ko, kailangan din nating isaalang-alang ang mga sinasabi ng mga ipinangaral ang Biblia at kailangan nating maglaan ng panahon para tingnan kung ano ang sinasabi ng mga taong yun. Punta tayo sa Aklat ng Mga Gawa.
Mga Gawa, Kabanata 17. Mga Gawa, Kabanata 17. Babasahin natin ang sipi sa Mga Gawa, Kabanata 17 mula sa talata 16, pero may konti lang akong sasabihin bago natin ito basahin. Dito sinasabing Atinas. Sa talata 16 sinasabing sila'y hinihintay ni Pablo sa Atinas. Ang Atinas ay lungsod na madalas marinig ng mga modernong tao sa mga kwentong tungkol sa mga sinaunang sibilisasyon. Rehiyon nito sa Gresya. Kaya itong salaysay ay hindi basta isinulat ng tao ng pangalan ay Pablo na umupo lang sa lamesa na pinagninilayan at ini-imagine itong mga bagay. Itinala itong salaysay ng isang magagamot na ang pangalan ay Lucas na sumunod sa taong ito na ang pangalan ay Pablo at isinulat ang mga sinabi niya nang aktwal siyang dumaan at kinatagpo ang mga tao sa Atinas. Basahin natin. Samantalang ang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atinas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. Sinasabing may hinihintay si Pablo sa Atinas nang lubhas siyang binagabag na nakita ang lungsod na puno ng mga Diyos-Diyosan. Kahit ngayon, madalas kayong makakita sa telebisyon at iba pang medium na may mga grandiosong templo sa rehiyong ito na may malalaking haligi at hile-hilerang mga batong estatwa ng magagandang babae. Pero, sinabi ni Pablo na itong lungsod ng Atinas ay puno ng Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng maraming uri ng mga ribulto. At nang nakita niya ang mga ito, sinabi niya, "Hindi ko alam kung bakit sinasamba at hinahagilap ng mga tao ang lahat ng mga gawa ng tao, pero ang siyang dapat sambahin ng lahat ng sangkatauhan ang nag-iisang Diyos." Hindi niya alam kung bakit sinasamba nila ang mga ito at galit sa kanyang puso. Unang iniisip ng mga tao ang Diyos na makikita ng kanilang mga mata at hindi iniisip ang Diyos na hindi nila nakikita. Kaya nakita ni Pablo itong mga tao na gumagawa ng mga ritual sa harap ng mga estatwang gawa ng mga eskultor at siya ay galit. Susunod, talata 17. Kaya't sa sinagoga ay nakipagmatuwiran siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa araw-araw sa pamilihan. Sinasabing sa mga pamilihan, sa mga nakikipagkita sa kanya, at ilan naman sa mga pilosopong Epikuryo at Stoiko ay nakipagtalo sa kanya. At sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng masalitang ito? Binagabag ang mga iba parang sa tagapagbalita ng mga ibang Diyos, sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na mag-uli. Isang pilosopo si Epikuryo, at kapag sinasabing Stoiko, tumutukoy ito sa pilosopiyang Stoicism. Magbabanggaan itong mga pilosopo at magtatalo-talo pa. Pero si Pablo ay ipinangangaral niya sa Jesus at ang pagkabuhay na mag-uli. Sa madaling salita, sinasabi niya na kapag namatay ang tao, hindi lang sila basta nawawala at magwawakas, kundi balang araw, mabubuo silang muli. Ibinibigay ni Pablo ang argumentong puno ng pag-asa. Inakala ng mga tao na kung sila ay namatay, mabubulok sila at yun na ang katapusan. Pero nang nangaral si Pablo, tinukoy niya ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at ng dagat
at ipinaliwanag niya na hindi lamang nilikha nitong Diyos ang tao, kundi nariyan din ang pagpapanumbalik sa tao sa huli. Ito ang argumentong tungkol sa muling pagkabuhay na matatagpuan sa kasaysayan ng mga Hudyo. At isa rin si Pablo na sinasabi ang mga ito batay sa lumang tipan. May ibinigay siyang paliwanag tungkol sa pagkabuhay na muli. Tinanggap niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos at naging tagapagliwanag nitong mga bagay. Susunod, talata 11. At siya'y tinangnan nila at dinala siya sa Areopago na sinasabi, mangyayari bagang maalaman namin kung ano itong bagong aral na sinasalita mo? Dinala nila si Pablo. Kinaladkad sa isang lugar sa Areopago na pamilyar sa lahat ng mga taong nakapaglakbay na sa rehiyong yun. Sigurado ako na meron sa atin ang nakapunta na rin doon. Tinanong nila, maari ba naming malaman kung ano ang iyong sinasabi, kung ano itong bagong doktrina? Dahil ang sinabi ni Pablo ay bago. Talata 20, sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tenga. Ibig nga naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat nga ng mga Ateniense at ang mga taga-ibang bayang nakikipamayan doon ay walang ibang ginagawa kundi ang magsisipagsaysay o mga kinig ng anumang bagay na bago. Itinanghal itong lungsod bilang pinakadakilang pilosopikal na lungsod sa kasaysayan ng tao. Mga kilalang mga tao tulad ni Plato o mga taong aktibo sa ganitong kalakaran tulad ni Socrates na naging guro ni Pilato, sila ang mga tao na pinagmulan ng mga pilosopiyang umiiral sa mundong ito. Hindi lang ito lungsod kung saan gumagawa ang mga dulbuhasang tao ng napakahuhusay ng mga eskultura, kundi nakaukit na rin dito ang dakilang ideyang pilosopikal. Pagdating sa mundong ginagalawan natin ngayon, ang Atenas, kung saan tinipon at naninirahan itong mga tao, ay maihahambing sa lungsod ng New York. Isa itong metropolis kung saan ay sentro ng lahat ng politika, balita at mga pinakakilala sa mundo. Ito ang lugar kung saan bukas ang lahat ng mga teorya, debate at ideolohiya at kung saan nagtipon ang maraming marurunong na tao. Ito ang panahon na interesado ang mga tao sa pinakabagong balita. Susunod, talata 22. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo lubhang relihiyoso. Dahil patuloy itong mga tao sa pagtatanong na sinasabing, hindi namin naiintindihan kung ano ang nais mong sabihin sa amin. Ang tao ng pangalan ay Pablo ay tumayo at sinimulang magsalita sa kanila. Si Pablo talaga ay may dugong Hudyo at isinilang siya sa Cilicia sa Asia Minor. Pero sa kabutihang palad, dahil isinilang siya sa lugar na kontrolado ng Romano, binigyan siya ng pagkamamamayan Romano mula sa pagkapanganak. Isa rin siyang dakilang eskular. Kaya sinabi niya sa mga tao sa Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo lubhang relihiyoso. Tila ba napakarelihiyoso ninyo sa lahat ng bagay? Bakit kaya? Talata 23, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Tila, may mga kaya ang mga tao sa Atenas. Kumuha sila ng mga imahe ng lahat ng uri ng mga Diyos, sumamba at hinandog ang mga hain sa mga ito. Pero sa huli, sakaling kinaligtaan nila ang isa sa mga Diyos, itinayo nila ang dambana at may isinulat na sinasabing, sa isang Diyos na hindi kilala para hindi masaktan itong Diyos. Hindi na pangalanan ng mga tao itong Diyos, pero
Tila takot ang mga tao ng Atenas na magalit ang Diyos na maaring naligtaan nila, kaya para makatiyak, sinambahan nila ang hindi kilalang Diyos sa ganitong paraan. Tila may sapat silang gagalawan para sa kanilang relihiyosong kapamaraanan at sumasamba sila sa maraming Diyos. Ginawa nila ito para hindi sila maparusahan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa mga taong ito, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Habang dumadaan ako, nakita ko ang maraming dambana. Nakakita pa nga ako ng isang dambana na may ganitong sulat, sa mga Diyos na hindi kilala. Kaya ipinakilala ko sa inyo itong Diyos na hindi ninyo kilala. Sinimulan niyang sabihin itong mga salita. May mas alam siya kaysa kanila. Talata 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Sa mga salitang ito, idinagdag nila itong mga salita na isinulat sa Biblia. Huwag kayong magsitiwala sa mga kabulaan ng salita na nagsasabi, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon ay ang mga ito. Pagdating sa konsepto ng templo, may mga sinagoga lamang maging sa lupain ng Israel. Sinasabi ng Biblia na isa lang ang templo sa Jerusalem. Iisa lang ang templo rito sa daigdig. Pero sa bawat bansa, sa bawat simbahan, maraming mga tao ang nagtayo ng mga lugar sambahan at itinuturo na ang mga lugar daw na iyon ang mga templo. Sa ganitong mga tao, naging isa itong katitisuran. Ganun pa man, nang naipagkatiwala sa taong ito na ang pangalan ay Pablo, ang gawain ng pangaral ng Ebanghelyo sa mga Hintil na hindi mga Hudyo, nang ipinaliwanag niya ito sa mga taga-Atenas, sinabi niya, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Sinabi niyang hindi tumatahan ng Diyos sa mga gusaling gawa ng mga kamay. Ibig sabihin ba na hindi siya umiiral? Higit siyang malaki at higit na dakila. Yan ang alam ni Pablo. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay sa mundo ay hindi kailangan ang pakikiramay ng tao o manghingi sa tao na para bang may kailangan siya. Ito ang ipinaliwanag niya. Tumpak ang sinabi niya. Pero siyempre, totoo na ang mga donasyon at handog ng mga tao ay kailangan sa pagpapatakbo ng isang simbahan. Pero hindi yan mas mahalaga kaysa sa espiritu ng tao. Sinabi ni Apostol Pablo, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay sa mundo ay hindi tumatahan sa mga templong gawa ng mga tao. Yamang siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay ng tao. Maraming siglo bago sa panahon ni Apostol Pablo, may tao rin na sinabi ang ganito. Kahit nautusan siya ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo, ipinasya niyang hindi na ito kailangang ipangaral sa mga tao sa ibang mga bansa. Kaya sumakay siya sa isang daong at tumakas. Jonas ang pangalan niya. Mahimbing siyang tulog sa pinakamababang bahagi ng barko nang bumagyo at gumulo. Yamang malapit nang tumaob ang barko dahil sa bagyo, nagtipon ng kapitan at mga tripulante at ipinasyang magpalabunutan para malaman kung bakit dumating sa kanila itong masamang bagyo at kung kaninong kasalanan. At nagpalabunutan nga sila, pero sa dinami-dami naman ng mga tao,
Nagkataong nabunot pa ang pangalan ni Jonas na isang Israelita. Dahil sa simula pa lang, sinabi na sa kanya ng Diyos na punta siya sa isang lugar bago pa man siya sumakay ng barko, pero tumakas siya at sinubukang magpunta sa ibang lugar. Dahil dito, halos tataob na ang barko. Kaya takot ang mga tao at nagpalabunutan. Nang kanilang itinanong, kaninong kasalanan ito? May sinagot si Jonas. Punta tayo sa aklat ng Jonas. Sa Jonas, Kabanata 1. Basahin natin mula talata 4. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Na magkagayoy, nangatakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kani-kanyang Diyos at kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahang nangasasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at sa inahiga at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan at sinabi sa kanya, "Ano ang inaakala mo o matutulugin? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos, baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay." Dito sa talata 5 sinasabing, nang magkagayoy, nangatakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kani-kaniyang Diyos at kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahang nangasasakyan upang makapagpagaan sa kanila. May kaguluhan. Tinawag ng mga mandaragat ang mga Diyos na kanilang sinasamba at tiniling ang kanilang buhay. Pero itong lalaki na ang pangalan ay Jonas ay tulog sa ibabang palapag, kaya ginising siya ng kapitan at humiling, "Tawagin mo rin ang Diyos na pinaniniwalaan mo, huwag kang tatamad-tamad at puro tulog." Talata 6. Sa gayoy lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan at sinabi sa kanya, "Ano ang inaakala mo o matutulugin? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos, baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay." At sinabi ng bawat isa sa kanila sa kanyang kasama, "Magsiparito kayo at tayo'y mga nagsapalaran upang ating maalaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin." At sa gayoy, nagsapalaran sila at ang palad ay nahulog kay Jonas. Hindi ba't talagang kakaiba ang nangyari rito? Nalaman nilang nangyayari ito dahil kay Jonas, kaya sa talata 8, nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, "Isinasamo namin sa iyo na iyong saysayin sa amin kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin, ano ang iyong hanap buhay at saan ka nanggaling, ano ang iyong lupain at taga saang bayan ka." Masusi nilang siniyasat ang kanyang pinagmulan sa ganitong paraan. Isa-isa nilang tinanong sa kanya ang lahat. Dito sinabing, "Ano ang iyong hanap buhay at saan ka nanggaling, ano ang iyong lupain at taga saang bayan ka?" Si Jonas na tinanong ng ganito ay sumagot, "Isa akong Hebreo." Sinabi niyang isa siyang Hebreo, Hudyo. "Ako'y isang Hebreo at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain." Inihayag nitong tao ng napakalinaw ang kanyang katayuan. Nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao at sinabi sa kanya, "Ano itong iyong ginawa?" Sapagkat talastas ng mga tao na siya'y tumatakas mula sa harapan ng Panginoon sapagkat isinaysay niya sa kanila. Na magkagayoy, sinabi nila sa kanya, "Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos." At sinabi niya sa kanila, "Ako'y inyong buhatin at ihagis ninyo ako sa dagat, sa gayoy ang dagat ay tatahimik sa inyo."
sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Malinaw ang pagkapahayag nitong tao tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niyang nangyayari itong kaparusahan dahil sa kanya. Ito ang mga sinabi ng isa sa malayong ninuno ni Pablo nung pinalibutan siya ng mga tao mula sa ibang mga bansa at tinanong siya. Sumagot siya bilang isa sa mga taong naniwala sa kanya na gumawa ng mga langit at lupa, ng dagat at tuyong lupain. Kaya nung nasa isang templo sa Athena si Pablo, sumigaw siya na sinasabing ang Diyos na siyang gumawa ng lahat ng bagay sa mundo ay Panginoon ng langit at lupa at hindi siya tumatahan sa mga templong gawa ng mga kamay ng mga tao. Hindi rin siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang may kailangan siya. Ito ang inihayag niya sa kanila. Basahin natin muli ang mga gawa kabanata 17. Mga gawa kabanata 17, talata 25. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Noong isinilang tayo rito sa mundo, dumating tayo na walang dala at aalis na walang dala, pero sinisikap natin ng husto para kamtin at panghawakan ang isang bagay. Nilalangap natin ang hangin at oxygen na kusang naibigay sa atin at nabubuhay din tayo na umiinom ng tubig. Namumuhay tayong nakukuha ang mga bagay sa mundo at tapos ay mamamatay. Kung meron man na nanatiling sagana, ito ay mga sakim na buhay na ipinamumuhay natin. Yamang dumating tayo na walang dala, wala tayong pagpipilian kundi aalis ng walang dala. Pero pilit nating kilalanin na marami tayong nagawang mali sa ating espiritu. Kaya ang Diyos na nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay ay inihayag dito. Susunod, talata 26. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos na mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya, tayo nang nabubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao. Nagaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, natapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mga agsisisilang lahat sa lahat ng dako, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Habang inilalarawan ni Pablo ang Diyos, nang sinalita niya ang tungkol sa Diyos, sinabi niya sa mga taga-Atinas na palaging pinakikinggan ang pinakabagong balita at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao. Sinasabi sa ilang salin, mula sa isang dugo, ginawa niya ang lahat ng mga bansa. Kahit lumipas na ang 20 siglo at kahit ngayon, itong katotohanan ay hindi tinatanggap ng mga matatalinong hangal na hindi pamulat sa katotohanan. Marami pa rin sa mga tao ang mali sa pag-iisip na nahalo ang dugo ng mga unggoy sa dugo ng bawat bansa.
ang dugo ng lahat ng mga bansa ay magkakaugnay bilang isa. Saang bansa man galing ang isang tao, itiman sila, puti o Asyano, kapag maghalo sila, tao rin ang magiging supling nila. Walang alituntunin na sinasabing kung magpapakasal ang isang taong mula sa lahing ganito sa taong mula sa ibang lahi ay hindi sila magkakaanak. Magkakaugnay ang lahat ng mga tao. 2,000 taon nang lumipas, tumayo si Pablo sa harap ng isang templo sa Atenas at inihayag ang isa sa mga pinakabagong impormasyon. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Pag-isipan natin itong katotohanan. Walang paraan para matakasan ng sinuman ang mga salitang ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao dahil ang dugo ng isang tao ay konektado sa dugo ng ibang tao. Ipagpalagay na isang Caucasian ang naaksidente sa sasakyan at nasugatan at nawalan ng maraming dugo. Gaano man kaputi ang isang tao, kung may dumating na may itim na tao at ibinigay ang kanyang dugo para isalin at palitan ang nawalan dugo, mabubuhay siya. Sinasabi nitong talata na ang dugo ng buong sangkatauhan ay magkakaugnay. Kaya sinasabing, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Hindi natin alam kung gaano katagal tayo mabubuhay, pero malinaw na sinasabi na itinakda na ang mga hangganan. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ganito ito, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya ay masumpungan. Pero hindi malayo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag may problema ang mga tao, kapag naharap sila sa mga paghihirap, nagkaroon ng malalang karamdaman o inabot ng kasawian, madalas ay mahina ang kanilang isipan at iniisip, ano kaya ang mangyari kapag mamatay ako? O maaring okay lang siya, pero nasa lubhang mapanganib na sitwasyon ang isa sa kanyang kapamilya at talagang wala siyang magagawa gamit ang sarili niyang lakas. Tapos, maaari siyang manalangin, Diyos ko, kung buhay po kayo, naway gabayan po ninyo ako at ang aking kalagayan. May kakayahan ng tao para hihiling para sa sarili niyang mga anak o para sa sino man sa kanyang kapamilya. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Talata 28, sapagkat sa Kanya tayo nang nabubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao. Nagaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo namay sa Kanyang lahi. Nasabi ng ilang makata, sapagkat tayo namay sa Kanyang lahi. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Sinasabi nito na hindi sila dapat sasamba at manalangin sa harap ng bagay na gawa ng tao. Sunod na talata, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao na siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay ng lalaking kanyang itinalaga. Sa madaling salita, ipinapahayag nito sa atin na naitalaga ng Diyos si Jesucristo at sa pamamagitan niya, darating ang araw ng dakilang paghukom para sa sangkatauhan. Dahil sa Biblia, sinasabi na siya ang tagahatol sa mga huling araw. Kung ganoon, ano ang masasabi natin tungkol sa Diyos ngayon?
Pag-isipan natin ng ganito. Lumipas na ang mga araw na ang mga tao ay humahatol at nakikidigma batay sa mga bagay na nakikita. Ginagalugan na nila ngayon maging ang mga bagay na hindi nakikita. Ganon din, ang nilalaman ng hangin ay hindi lang oxygen, kundi pati iba pang di nakikita mga elemento gaya ng nitrogen at iba pa. Meron nitong mga di kapani-paniwalang elemento na hindi nakikita. Sabihin nating natapos na ang ating buhay sa mundong ito. Sabihin nating nabulok na ang ating katawan. Pero hindi ibig sabihin na naglaho na tayo. Sa isang lugar sa atmosfera nitong kalawakan, naroroon pa rin tayo. Maaring nagbago lang ang ating anyo. Maaring anyo lang ang nagbago pero mananatili pa rin tayo. Kung may maglagay ng tubig na may sabon sa isang mangkok, haluin at hipan sa pamamagitan ng straw, magkakaroon ng mga bula at lulutang sa hangin. At tapos ay magsisiputok. Ang nakita kanina lang ay wala na. Nawala lang ito sa ating paningin pero naroon pa rin ang mas nito. Ilang libong tao ang umuupo sa bulwagang ito sa ngayon. Pero sabihin natin, wala na lahat nitong mga tao sa mundo. Masasabi kong wala na sila rito 100 taon mula ngayon. Pero hindi common na baon na sila sa lupa ay hindi ibig sabihin na lalong bumigat ang lupa. Walang mababago sa bigat nito dahil binuo ang ating katawan mula sa kawalan at bumabalik sa kawalan. Hindi ibig sabihin na dahil marami sa atin ang mamamatay makalipas sa 100 taon ay lalong bibigat ang lupa. Pareho rin habang tayo ay buhay. Bakit? Nang isinilang tayo, nang una tayong binuo, sinimulan tayo bilang isang napakaliit na selula. Tapos, habang tumatanggap ito ng nutrisyon sa pamamagitan ng dugo ng kanyang ina, lumalaki ito bilang sanggol at iniluwal sa mundong ito. Kinakain ito ang parehong pagkain na kinakain ng ina at patuloy sa pagdami ang selula, dumarami at lumalaki. Sa ganito, binuo ang ating pisikal na katawan. Pero sa bandang huli, ang bawat buhay natin ay magwawakas. Magiging gaya ito sa sinasabi sa Biblia, lahat ay buhat sa alabok at lahat ay nangauuwi sa alabok uli. Kumakain tayo ng mga gulay at iniluluto at kinakain ang mga hayop na nabubuhay sa mga gulay at ganito tayo namumuhay, pero sa huli, babalik rin tayo sa alabok. Kung ganoon, makatuwiran bang sabihin na naglaho na tayo? Kanina, pinag-isipan natin ang mga bula na bumubuo sa pag-ihip sa tubig na may sabon, pero binanggit ko na hindi ko lumulutan sila at lumilipad at puputok ay ibig sabihin na wala na sila. Habang pumuputok ang mga bulang ito, magwawatak-watak ang mga ito at nagiging halumigmig at nag-evaporate, pero hindi ibig sabihin na nawala na ang mga ito, naroon pa rin sila sa atmosfera. Naroon pa rin ang anyo. Hindi nga lang natin nakikita ng ating mga mata dahil ang mga anyo nito ay nabago na, nagagawa ng makabagong siyensya na mabuo itong muli. Ayon sa Law of Conservation of Mass, lahat ng elemento sa ating katawan ay magpasama-sama. Malaki lang ang halaga. Ang lahat ng mga sangkap ng pagkain na ating kinakain ay galing sa lupa, kaya tayo ay umiiral sa mundong ito. Sa ganitong kapaligiran, sa mga taong sinasabi na hindi umiiral ang isang bagay dahil lang sa hindi ito nakikita ay hindi maituturing ng mga modernong tao dahil sila ay mga mangmang. Nasa kalagayan tayo na hindi na natin kayang baliwalain ang mga bagay na hindi nakikita. Pag-isipan nating muli. Ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat. Ito bang pahayag na sinabi ng mga Hudyo ay maling akala lang at kwentong ipinasa bilang alamat sa kasaysayan ng mga Hudyo? O may pananagutan ba tayong hanapin itong katotohanan? Sinasabing ginawa ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Maiisip natin kung gaano kadakila ang Diyos
na kaya niyang likhain ang mga langit at ang lupa. Isang araw, binabasa ko ang lumang tipan at may nakita akong pinagpagulat ako. Sa mga librong kinagigiliwan kong basahin, binasa ko na sinasabi ng mga tao noon na patag ang daigdig. Sari-saring bagay ang sinabi nila sa panahong yun. Pero sa lumipas na 3,500 taon, isinulat ni Job, kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Sinasabi nito na kung titingala kayo mula sa North Pole sa pinakahilagang bahagi ng daigdig, may lugar doon na talagang walang laman kahit tingnan nyo pa sa isang astronomical telescope, kahit gaano kalayo ninyo tingnan. Meron nitong napakalaking espasyo na iniunat. Sinasabi sa atin ng Biblia. Punta tayo sa Jeremias, Kabanata 23 sa Lumang Tipan. Sa Jeremias, Kabanata 23, basahin natin ang talata na madaling tandaan. Jeremias, Kabanata 23, talata 23. Talata 23 at 24. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo? May makapagkukublibagang sinuman sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya? Sabi ng Panginoon. Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Ang Panginoong Diyos na tinutukoy ang kanyang sarili na ako rito ay sinasabi na pinupuno niya ang langit at lupa. Ganap niyang pinupuno ang langit at lupa. Ang siyang kataas-taasang Panginoon sa buong sansinukob. Ang siyang gumawa ng mundo at ng lahat ng naririto, ang siyang pumupuno sa langit at lupa. May himno na sinasabing, 내 가까이 계시도다 하는 ang Diyos ay Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Siya na pumupuno ng sansinukob na hindi lang ibinabahagi ang lahat ng kagalakan at kalungkutan, buhay at kamatayan ng tao, kundi itinakda rin ang kapalaran ng tao ay hindi gaanong malayo sa atin. Sinasabi ng mga tao, siya ay malayo sa atin, pero hindi. Mapapagala ang isang langgam at mapunta sa loob ng tenga ng baka at sabihin, walang baka, hindi ko nakikita, madilim lang dito. Pero nagmumu ang baka. Maring isipin nitong langgam na tunog ito ng kulog at walang idea kung ano ito. Pareho rin sa tao. Isang tao na ang pangalan ay Yuri Gagarin ng Soviet Union ang lumakbay sa kalawakan sakay ng isang spacecraft at sinabing, hindi ko nakita ang Diyos. Siyempre, hindi niya nakita. Hindi nakikita ng mga mata ng langgam ang baka. Sa mga mata ng langgam, walang baka, pero merong baka. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos na lumikha ng sansinukob ang gumawa ng langit at hindi niya ito nilikha na walang laman. Sinasabi na ginawa ito ng Diyos para panahanan ng tao. Ginawa ito ng Diyos para dito manirahan ng tao, pero lumihis ang tao kaya itinaboy at hinarap ang kamatayan. Binigyan pa nga siya ng Diyos ng kapamalaan sa buhay na walang hanggan, pero ipinagkait sa kanya itong karapatan. Nakakapanghinayang. Nilikha ng Diyos ang lupa at tinamnan ng halamanan sa Eden sa gitna nito, at doon ginawa niya ang puno ng buhay at ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sinabi niya, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Itinakda ito ng Diyos para sa tao. Pero kinain itong hangal na tao ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Napakabuti siguro kung nakain muna niya mula sa puno ng buhay. Hindi tatanda o mamamatay ang tao.
Pero sa pagkain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, siya ang naging ninuno ng mga makasalanan. Ang lumikha nitong sansinukob ay nilikha ang halaman ng Eden at inilagay si Adan doon para pangalagaan ito. Ibig sabihin ng pangalang Adan ay tao. Ang pangalan ng ating unang ninuno ay Adan. Balikan natin ang Henesis Kabanata 2. Basahin natin ang Henesis Kabanata 2 mula talata 10. At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan at mula ro'y nagbahagi at nag-apat na sanga. Ang pangalan ng una ay Pison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havila na do'y may ginto at ang ginto sa lupang yao'y mabuti. Meron din naman doong bidelyo at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Cush. Ito ang Ethiopia. Susunod, at ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidisel. Tinutukoy nito ang ilog Tigris, na siyang umagos sa tapat ng Assyria, at ang ikaapat na ilog ay ang ilog Euphrates. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ang lalaki ay mag-isa, sa ilalalang ko ng isang katulong niya. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. At pinangalan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang. Datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. At sila'y kapwa-hubad ang lalaki at ang kanyang asawa at sila'y hindi nagkakahiyaan. Binigyan ng Diyos si Adan ng kapangyarihang pangalagaan at ingatan ang halamanan ng Eden at pinangalanan pa nga niya ang lahat ng mga hayop. Pero nakita niya na hindi mabuti para kay Adan na mag-isa, kaya sa Biblia sinasabi na nang humimbing si Adan, kinuha ng Diyos ang isa sa kanyang mga tadyang at mula rito, ginawa niya ang babae. Maaring may magsabi, hindi mangyayari yan. Paano mabubuo ang isang babae mula sa isang buto? Pero umunlad na ng gusto ang biotechnology sa mga araw na ito na nagagawa na ang mga bagay tulad ni Dali na tupa, tama? Gumawa pa nga sila ng clone ng guya, di ba? Ginawa itong mga hayop sa pamamagitan ng cell reproduction. Kaya kahangalan na hindi paniwalaan na ginawa ng Diyos si Eva mula sa isang tadyang. Totoo na ang Diyos na lumikha ng mga langit at lupa ang siya ring gumawa ng tao, pero nang ginawa niya si Eva, ginawa niya siya gamit ang buto ng mga buto. Ang material na ginamit sa paggawa kay Eva ay kailangang pareho, di ba? Kaya sinasabi na sa ganyang paraan ginawa si Eva. Ngayon, umabot na ang mga tao sa puntong nakakapag-clone na siya ng tao. Sinusubukan nilang hamunin ang kapangyarihan ng lumikha sa paglikha.
Ano na ang mangyayari sa mundo sa hinaharap? Sinisikap ng mga tao na gawing posible itong lahat. Umabot na sa ganito ang kasaysayan at buhay at kung gaano nakaunlad ang siyensya. Tapos, matagal ng panahon noon, nang nilikha ng Diyos ang tao, kung meron mang unang naklon na tao, yan ay si Eva. Pero sa halip na gumawa ng eksaktong kopya, ginawa siyang iba ng konti, ginawa siya na isang babae. Ginawa niya siya mula sa tadyang ni Adan. Nang ginawa ang tao, hindi siya ginawa mula sa buto na kasing laki ng tadyang, kundi sa isang bagay sa loob nito na kasing laki ng hemoglobin, sinlaki ng hemocyte na nagiging tao. Kung isipin natin ng ganito, hindi mahirap paniwalaan na nilikha ng Diyos ang tao. Talagang hindi na kailangang ikiling ang inyong ulo sa pagdududa. Kapag meron tayong hindi naunawaan pero sinasabi sa Biblia na ginawa ito ng Diyos, may pananagutan tayong makinig muna sa mga salitang ito. Pero ang problema ay, masyadong interesado ang mga tao sa katotohanan na ginawa ng Diyos ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Madalas itinatanong sa akin, bakit ginawa ng Diyos ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama? Hindi sana tayo naging ganito kaawa-awa kung hindi ito nakain ni Adan. Pero kung inisip nyo lang na dahil ginawa ng Diyos ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, kaya pumasok ang kasalanan sa mundo, at dahil sa kasalanan kaya nagdusa ang tao, dinanas ang mga paghihirap at kalungkutan, at napasailalim sa kaparusahan. Kung ganoon, kailangan kayong babalik bago kinain ni Adan ang prutas at tanungin ang inyong sarili, ano pa ba ang ibinigay ng Diyos kay Adan maliban sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama? Inutusan ba siya ng Diyos na mabuhay lang sa mga prutas gaya ng peras at mansanas? O may mas mabuti pa? Tingnan natin ang talata 15. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halaman ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan, at inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Binalaan ng Diyos si Adan, sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. At inutusan siyang ingatan ang halamanan. Nang sinabi niyang ingatan, ibig niyang sabihin ay may magtatangkang gawan ito ng masama at nakawin. Kaya inuutos sa kanya ng Diyos na ingatan. Bakit? Dahil manliling lang lahad lang kay Adan na kainin ang dapat niyang kainin at dadayain siya para kainin niya ang hindi niya dapat kainin. Sabay-sabay nating basahin ang talata 9. At pinatubo ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang siyang gumawa nito ay binalaan si Adan na huwag lang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama na tumayo sa gitna ng hardin ang kainin. Kung ganoon, ano kaya ang mangyayari kung nakain ni Adan at Eva ang bunga mula sa puno ng buhay? Mabubuhay sana sila magpakailanman. Hindi sana sila namatay. Kung nakain nila ang puno ng buhay na magbibigay sa kanila ng napakahabang buhay. Sinasabi ng Biblia na itong puno ng buhay ay itinago pero mamumungang muli sa hinaharap. Kaya ang ninuno ng sangkatauhan ay nahulog sa kasalanan dahil sa pagkain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sinabihan siyang ingatan ng hardin pero bigo siyang gawin ito at nilinlang siya ng mandaraya.
Balikan natin ang Henesis Kabanata 3. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain yaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi. At narinig na ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimling ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaking, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Pag-isipan muna natin hanggang dito. Tila ba si Adan na may pananagutan na ingatan ng halamanan ng Eden ay hindi natin alam kung papunta siya sa halamanan para ingatan ito, pero bigo siyang protektahan ng maayos ang kanyang asawa. Dahil diyan, nilinlang siya ng ahas at kinain ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kinain niya ito dahil sa kanyang kasakiman para madilat ang kanilang mga mata at para maging katulad sila ng Diyos. Sa sandaling kinain niya ito, sinimulang dumami ang kanyang mga kasalanan. Umabot ito kay Adan sa kanyang asawa na binigyan niya ng bunga para kainin. Kinain din ng kanyang asawa ang bunga. Kaya mula noon, natuklasan ng tao ang kahihiyan at dahil sa kasalanan, sinimulang maganap ang mga sumunod na pangyayari. Dahil dito, pinalaya si Adan sa Eden. Pinalaya si Adan at pinatalsik dito sa isinumpang mundo. Itinago ang Eden sa tao. Makikita natin na inumang ang tungkol ng Diyos sa tao sa Henesis Kabanata 3 at 4. Bilang resulta ng kasalanan ni Adan, dahil sa kanyang kasalanan, ang sangkatauhan na ipinanganak sa pamamagitan ng kanyang katawan ay ipinanganak sa mundong ito ng mga makasalanan. Meron ba sa atin na nagkasala dahil ginusto niya? Sa budhi natin na sa puso natin na huwag magkasala. Ito ang tunay na kalikasan ng tao. Maaaring magalit ang kahit sino gawa ng kinagawian sa ilang sitwasyon dahil umabot na sila sa limitasyon ng kanilang pasensya. Ganun din, dahil sa mga pangyayari, maraming tao ang umiiwas sa ilang sitwasyon sa pagsisinungaling ng konti. May mga tao rin na pinagsisinungaling ang iba kahit hindi nila sabihin.
Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sinagot ng isang bata ang tawag sa telepono at hinahanap ang kanyang ina. Nay, asan ka? Tumingin siya sa paligid at nakita siya roon. Nay, may tumatawag sa inyo. Pero sumenyas ang nanay. Kaya bumalik ang bata sa telepono at sinabing, wala po siya rito. Sa ganito, isinagot ng babae sa kabilang linya, napakatalino mo. Bibilhan kita ng isang balot ng bubble gum sa susunod na magkita tayo. Sumagot ang bata, salamat po. Tapos, tinanong muli ng babae ang bata, saan pumunta ang nanay mo? Itong bata na mapasalamatin ay nakalimot na at sinabi sa telepono, Nay, ano muli ang sasabihin ko? Nagsenyas ang ina sa anak para maiwasan niyang sagutin ang telepono, pero ang katotohanan na napagsinungaling ang kanyang anak ay ibinunyag. Dobleng kasalanan ang ginawa ng ina at ng anak. Pero ang ganitong kasalanan ay may kakakategorya na white lies, di ba? Yamang ito ay maliit na kasalanan. Ganun pa man, yamang likas na makasalanan ang tao, kung ito ay lalawak sa buong bansa, magiging malaking kasalanan. Pero ang mga kasalanang ginawa mo noong bata ka pa ay tila hindi kasalanan. Ganun pa man, ang makasalanang kalikasan ay nasa lahat ng tao. Meron nito ang bawat tao. Kaya sa Biblia sinasabing, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. At sinasabing, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil si Adan, ang ninuno ng sangkatauhan ay nagkasala, marami pang buhay ang isinilang sa kasalanan. Dumami ang bilang, marami ang ipinanganak. Sa ganito, maraming tao ang ipinanganak, nabubuhay ng walang layunin at tapos ay mamamatay. Totoo na maraming tao ang dumaranas ng kasawiang yan, pero hindi nakakalimutan ng Diyos ang tao at naghanda ng paraan. Bagamat bigo si Adan, may plano ang Diyos na iligtas ang tao para gawing kanyang mga anak ang mga taong nakatanggap ng kaligtasan. Kaya ibinigay ng Diyos ang mga salita ng Biblia sa kasaysayan ng mga Hudyo, ibinigay niya ang salita ng buhay na naroon na mula pa nung una. Itong salita ay nagkatawang tao at pumarito sa mundo nang ayon sa itinala at sinabi sa lumang tipan tungkol sa lupain kung saan siya isisilang at isang bituin ang lilitaw sa kanyang kapanganakan. At nang narinig itong ulat, nakita ng mga mago mula sa silanganan ang bituin at siya'y hinanap. Tinanong nila saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Itinala rin sa Biblia na ipapanganak siya sa Bethlehem sa lupain ng Huda, patungkol sa siyang isinilang ayon sa lahat ng itinalang salita ng mga propeta. Sinasabi ng Biblia, siya'y naparito sa sariling kanya. Sinasabing siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Dumating si Jesus sa lupain na naitalaga, pero tinanggihan siya ng mga Hudyo at ibinigay siya para ipako sa krus. Pero sinasabi ng Biblia, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Isinilang man kayo bilang karaniwang tao na walang anumang tradisyon ng mga Hudyo at walang anumang uri ng mabuting kalooban, sino mang isinilang bilang tao ay maaring bigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito ang pangako ng Diyos na nasa mga salita ng bagong tipan. Bigong man si Adan, ang napakalaking plano ng Diyos na iligtas ang lahat ng taong isinilang mula kay Adan ay inahayag sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya sinabi sa Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ito ang nagawang plano ng Diyos.
Sa ganoong kasaysayan ng sangkatauhan, bago pinalaya si Adan sa Eden, siya at ang kanyang asawa ay natakot at nahiya, kaya tumahi sila ng mga dahon ng igos at ginawang panapi sa kanilang sarili, pero pinalitan ng Diyos ang kanilang ginawa. Pumatay sila ng hayop at binihisan sila ng kasuotang balat. Kalaunan, sa panahon ng anak ni Adan, inihayag kung anong uri ng hayop yun. Pumatay ang kanyang anak na si Abel ng isang tupa at inihandog bilang hain. Matuwid ang tingin dito ng Diyos at pinaburan ang kanyang handog. Pero hindi nilingap ng Diyos ang mga butil na handog na bunga ng pawis ng tao matapos niyang nagkasala. Kaya nagalit ng husto si Cain at kinalaban ang kanyang kapatid at pinatay. Ito ang unang pagpatay. Natutunan ni Abel sa kanyang ama kung paano tatakpan ang kanyang sarili, kaya inihandog niya sa Diyos ang panganay ng kanyang kawan. Kumuha ang kanyang ama at ina ng mga halaman, mga dahon ng igos na maaari nilang makain at tinahi ang mga ito para takpan ang kanilang kahihiyan. Ganun pa man, sinakripisyo ng Diyos ang isang hayop na ibinuhos ang dugo sa Eden at itong kasuotang balat ang isinuot sa kanila. Kaya ang ganyang uri ng hayop ang kinuha ni Abel at inihandog bilang hain. Ito ang larawan ng tagapagligtas na darating kalaunan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Kung titingnan natin ng mabuti ang salitang katuwiran sa letrang sino, makikita natin na ang letrang para sa ako o akin ay nilalagay sa ibaba ng letrang tupa. Ako ay isang makasalanan, pero ang ako ay inilagay sa ilalim ng mga tupa. Ibig sabihin, makikita ng Diyos ang tupa at poprotektahan ang taong iyon. Kaya kapag ginamit ang salita para ipahiwatig na matuwid ang isang tao, ang letrang ako ay kailangang nasa ilalim ng tupa para ibig sabihin matuwid. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng ganung salita ang mga Tsino, pero meron itong malalim na kahulugan itong salitang katuwiran. Nang inihayag ng Diyos ang kanyang katuwiran, ipinaliwanag niya ang paraan ng paghahandog ng kordero bilang hain sa kasaysayan ng mga Hudyo. Kaya si Jesus na ipinanganak kalaunan ay inilarawan bilang kordero. Ang mga taong isinilang sa mga sumusunod na henerasyon ay patuloy sa paggawa ng mga kasalanan, gumagawa ng kaguluhan, iniisip ang mga kabuktutan at patuloy sa pagkakasala at naging masikip ang lupa. Dahil maraming anak ang sangkatauhan na napalayas at dumami ng husto. Napakaraming bata ang ipinanganak. Ilan ang ipinanganak? Sa panahong yun, nabubuhay ang isang tao nang hindi bababa sa 600 o 700 taon. Mabubuhay ba tayo ngayon ng ganoon kahaba? Hindi na posible ngayon dahil marumi ang hangin, nakontaminan na ang lupa, mga gaya ng acid rain at naging komplikado ang lahat sa buhay. Pero noong unang panahon, noong mga araw na wala pang polusyon sa mundo, na far infrared light lang ang sumisinag sa lupa at kung meron kayong sakit, kailangan mo lang uupo sa isang bato at gagaling na kayo. Noon, nabubuhay ang mga tao ng napakahaba. Pero kakaiba, lahat ng iniisip at lagay ng isipan ng mga tao ay zero ang puntos sa mga mata ng Diyos. Punta tayo sa Henesis, Kabanata 6. Henesis, Kabanata 6. Henesis Kabanata 6 mula talata 5. Henesis Kabanata 6 talata 5.
At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ang Diyos. At nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, si Sem, si Cham at si Japet. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tiningnan ng Diyos ang lupa at narito sumama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. Hinihintay ng kahatulan itong mga tao. Ang bawat ginugusto ng isipan ng mga tao ay palaging masama, kaya sinabi sa talata 6, at nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ng tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sa talata 7 sinasabing, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos na lilipulin niya ang tao sa balat ng lupa. Ano raw ang ipanglilipol niya sa kanila? Tubig. Ito ang unang paraan na ipinangsumpa sa kanila ng Diyos. Sakdal na tao si Noe sa mga tao sa kanyang panahon at may 3 siyang anak na lalaki na ang pangalan ay Sem, Cham at Japhet. Makikita ito sa talata 10. Gaya sa nakikita natin, ang mga taong kasalukuyang naninirahan sa lupang ito ay lahing Asyano na iniuugnay kay Sem o di kaya lahing Europeo na kabilang kay Japhet o lahing Aprikano na kabilang kay Cham. Ang katotohanan na nabubuhay ang 3 uri ng mga tao rito sa mundo ay isang praktikal na teorya at isang praktikal na prinsipyo na malinaw na nakikita kahit sa anthropology. Sinasaliksik nitong mga tao na ito ang pinagbabatayan. Walang makakatakas sa katotohanan ito. Ngayon, talata 18. Datapwat, pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Kung ganon, ilang tao ang naroon? 8, tama? Susunod, talata 13. Kabanata 7, talata 13. Nang araw ding yaon, ay lumulan sa sasakyan si Noe at si Sem at si Cham at si Japhet na mga anak ni Noe at ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Ang salitang sasakyan sa Koreano ay kombinasyon ng 2 letra at ibig sabihin ng isa ay barko. Kaya, pumasok ang mga tao sa barkong yun. Sa panahong yun, ginawang maluwag ang barko at parehaba ang hugis. Kahit ngayon, kung titingnan natin ang pinakamalaking aircraft carrier, maliban sa harapan ng barko na humahati sa tubig, ang ibabang bahagi ng barko ay hugis kaban. Hugis ito na katulad sa parehaba. Kaya ang salitang kaban sa Koreano ay gumagamit ng letra na ang ibig sabihin ay barko. Kaya rito sa talata 13 sinasabi, nang araw ding yaon ay lumulan sa sasakyan si Noe at si Sem at si Cham at si Japhet na mga anak ni Noe at ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. May araw na pumasok sila sa sasakyan at 8 tao ang pumasok sa barkong yun, sa sasakyang yun. Sa Tsina, may kasabihan pa nga na ang sinasabi ay tungkol sa malaking pagbabago sa langit at lupa at paanong nangyari na ang mga taong gumagamit ng mga letrang Tsino
ay nakakagawa ng mga letra sa isang salita? Tingnan natin. Ibig sabihin itong letra ay barko. Idagdag pa ito, ibig sabihin 8 tao ang pumasok sa barko. Lubhang kakaiba, di ba? May ganitong letra na ibig sabihin 8, tapos may letra na ibig sabihin ay pasukan, na kapag pinagsama-sama sa letrang ito para sa barko. Sa madaling salita, pinapakita na 8 tao ang pumasok sa barko. Hindi ba't kakaiba? Tila ba may alam sila? Talagang nakakagulat. Pero gaya ng sinasabi sa Biblia, 8 tao ang pumasok sa barko sa araw na yun. Si Noe at ang kanyang asawa, ang panganay na anak si Sem at kanyang asawa, si Cham at ang kanyang asawa, at si Japet at ang kanyang asawa. Sa pamamagitan nitong mga tao, sinimulang dumami ang sangkatuhan dito sa mundo pagkatapos ng malaking baha. Ang barkong yan ay nasa gitna ngayon ng bundok Ararat sa Iran na nakabaon sa ilang bahagi ng malalaking yelo na mahirap akyatin ng mga tao. Ang sansulok nitong barko na gawa sa gopherwood ay makikita paminsan-minsan. May isang tao pa nga ang lumilibot sa iba't ibang bansa na nagle-lecture gamit ang isang piraso ng kahoy mula sa barkong yun. Sinasabing doon daw nanatili ang barko. Kaya noon, nang nangyari itong malaking pagbabago sa langit at lupa, tinakpan ng tubig ang buong lupa. Sa panahong yun, ang mga orihinal na uri ng mga hayop na nasa barko ay bumaba at lumaki at dumami. Pagkatapos ng baha, pinahintulutan ng Diyos ang mga tao nakakain ng karne at mga gulay. Kaya kakain na ang mga tao hindi lang ng mga gulay, kundi pati na rin karne. Ginawa ang katawan natin na parehong kakain ng gulay at karne. Makikita natin ito sa Henesis. Kabanata 7, 8, 9 at 10 na ang mga taong yun ay sinimulang dumami ng dumami. Kung hindi ito gagamitin ng mga nag-aaral ng anthropology bilang panimula, mamamali lang lahat. Tapos sa Henesis Kabanata 11, ang sangkatuhan na muntik malipol dahil sa baha ay lumabas na buhay at sinimulang magkaroon ng maraming anak. Maraming tao ang sinilang at namuhay na magkakasama. Ayon sa alamat na narinig nitong mga tao mula sa kanilang mga ninuno, ayon sa kwentong naipasa, narinig nila na hindi mabilang na dami ng kanilang mga ninuno ang nalunod sa baha. Yamang napakaraming tao ang nilipol rito sa mundo, sinabi nila sa kanilang sarili, siguraduhin nating hindi na tayo mamamatay muli sa pagkalunod, at sinimulan nilang gawin ang laban sa salita ng Diyos. Pero matapos ibinagsak ng Diyos ang malaking baha, nangako siya hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba sa lupa. At ipinakita niya ang baghari bilang tanda. Kahit ngayon, kapag nakakita ang mga tao ng baghari pagkatapos umulan, iniisip nila na tumigil na ang ulan. Pero sa Henesis Kabanata 11, isang tao na ipinagmamapuri ang sarili na dakila ay tinipon ang mga tao at iminungkahi na magtayo sila ng isang malaking tore para mamahala sa mga tao na sinasabing magtipon tayo roon para hindi tayo mangalat. Kaya sinimulan nilang itayo ang tore ng Babel. Makikita ito sa Henesis Kabanata 11. Sinasabi na ang buong lupa ay may iisang wika. Kapag sinabing at ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita, ang tunog na lumalabas sa kanilang mga bibig sa pamamagitan ng kanilang lalamunan ay iisa. May pinag-isang pananalita ang mga tao, pero ito'y ginulo ng pinahintuang pagtatayo ng tore ng Babel. Naganap ito sa lupain ng Sinar na sa ngayon ay katimugang bahagi ng Iraq. Sa lugar na ito nangyari. Hindi ba't kakaiba?
Ang mga batang hindi pareho ang wikang sinasalita na magkakaiba ang bansa ay mauunawaan na ang ma'am ay tumutukoy sa ina at pa o apa ay tumutukoy sa ama. Kaya sinasabing iisa lang ang wika ng mga tao sa mga unang araw ng kasaysayan. At habang unti-unting nagbabago ang wika sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng pagkakaiba sa mga salita at dumami ang mga wika na hindi naiintindihan ng mga tao. Kabanata 11, talata 1. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nanahan doon. At nagsang-usapang, "Hali kayo, tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti." At inari nilang bato ang laryo at ang biton ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, "Hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit at magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo mangalat sa ibabaw ng buong lupa." At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, "Narito, sila'y isang bayan at silang lahat ay may isang wika at ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon nga'y walang makakasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Hali kayo, tayo bumaba at dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita." Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang tinawag ay Babel sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. At mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Kaya pinangalan silang lahat mula sa lupain ng Sinar, mula sa lupain ng Babylonia. Ang dahilan halimbawa ay ang mga bisor na naghihintay sa mga manggagawa sa ibaba na magbubuhat ng mga laryo, pero nakikita nilang hindi umakyat, sinigawan marahil nila, pero nilito ang kanilang wika. Malamang hindi sila nagkakaintindihan, naririnig marahil ng taong papaakyat na sumisigaw siya, pero hindi niya malalaman kung sinasabihan siyang aakyat o bababa. Kaya baka bababa na lang uli siya at sinasabing, "Bahala ka, babalik ako para magpahinga." Ito ang nangyari, kaya huminto ang pagtatayo ng tore. At ang lahat ay kumalat at sumama sa mga taong naiintindihan nila. Maaring masabi ng isang tao, "Kailangan ko ba itong ituloy? Higa na lang ako sa buhanginan dito para magpahinga." At dito, iniunat niya marahil ang kanyang mga paa at umidlip ng haba. At pagkagising niya, nalaman niya marahil na umalis na pala ang lahat. Ikinalat ang sangkatauhan sa ganitong paraan at sa gitna ng kasaysayan ng taong ikinalat, pumili ang Diyos ng isang bansa. Sa lahat ng maraming bansa na ikinalat, na bawat isa ay may sariling wika, pinili ng Diyos ang isang tao mula sa lahi ni Shem. Itong tao ay si Abraham, ang ninuno ng bansang Hudyo. Balikan natin ngayon ang Henesis Kabanata 12. Basahin natin ang Henesis Kabanata 12. Mula talata 1, sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, "Umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo, at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa." Kaya't yumaon si Abraham ayon sa sinalta sa kanya ng Panginoon
at si Lot ay sumama sa kanya, at si Abram ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Hihinto tayo rito at pag-isipan natin sandali. Iniutos ng Diyos, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Narinig ni Abraham ang utos ng Diyos sa unang pagkakataon sa Ur ng mga Kaldeo. Ito ang bayan ni Abraham. Iba ang mga ninuno ng mga Hudyo sa mga alamat ng ibang mga bansa. Hindi gumagawa ang mga Hudyo ng kakaibang kwento tungkol sa pinagmulan ng kanilang bansa at sinasabi ang mga bagay gaya ng isang nilalang ay sinilang ang ating ninuno o galing ang ating ninuno sa langit. Sinasabi ng mga Hudyo na galing ang kanilang ninuno sa lugar ng kanilang mortal na kaaway, ang kasalukuyang Iraq. Sinasabi nila na ang Ur ang pinakatimog na lungsod sa Iraq. Iniwan ni Abraham ang Ur ng mga Kaldeo at pumunta sa lupaang iyon na matanda na. Ang utos na ibinigay ng Diyos sa taong ito ay patuloy na sinasabi sa kasaysayan ng mga Hudyo hanggang sa ngayon. At nang pumasok si Abraham sa lupain, sinabi sa kanya ng Diyos sa talata 2, at gagawin kitang isang malaking bansa. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Sinabi ng Diyos ng lahat ng mga tao sa lupa, ang sangkatauhan ay pagpapalain sa pamamagitan ni Abraham. Inihayag ng Diyos ang kanyang plano sa pamamagitan ni Abraham at pinili siya bilang ninuno nitong isang bansa upang ang banal na mga salita ng Diyos ay maipaliwanag sa pamamagitan niya at maging isang halimbawa ng pagtuturo na maaring matutunan, sundin at tuparin ng lahat ng mga bansa sa mundo. Kaya pinangako ng Diyos na ibibigay itong lupain kay Abraham noong matanda na siya at hindi na maaaring magkaanak. At sinabi ng Diyos, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Hindi ba't kakaiba itong mga salita? Kung titingnan natin ang kasaysayan ng mga Hudyo, makikita nating wala ni isang bansa ang hindi napahamak matapos maging dahilan ng pagdurusa ng mga Hudyo. Ang mga bansang nabubuhay at nanatili rito sa lupa nang haharas sa mga Hudyo ay ginugulo o pinarurusahan. Ito ang kasaysayan ng daigdig. Si Hitler, ang tao na parehong may kapangyarihan sa militar at sa lahat ng aspeto para kontrolin ang Europa, pero matapos niyang pagmalupitan ang mga Hudyo, sinimulan siyang bumagsak. At kakaiba man sa Japan, sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, marami pagkakataon kung saan lihim na tinutulungan ng mga Hapones na itago ang mga Hudyo sa mga lugar na hindi alam ni Hitler. Dahil kaalyado ng Japan ang Germany, maingat na gumawa ang Japan na hindi alam ni Hitler para protektahan ang mga Hudyo. Kaya noong World War II, karamihan sa mga dayuhang naninirahan sa Japan ay mga Hudyo. Hindi ba't kakaiba? Isa pang kakaibang bagay ang nangyari sa Japan. Sinabi ito ng mananalumpating Hapon nang narinig niya na sinimulan na ang pag-usig sa mga Hudyo sa Germany. Ang pangalan ng tao ay Toyohiko Kagawa at ibinahayag niya na babagsak ang Germany. Kaya tuloy ikinulong itong tao. Sumulat siya ng isang aklat na pinamagatang Across the Deathline. Kamangha-mangha siyang tao. Pero sa pagsasabing babagsak ang Germany, sa pananaw ng pamahalang Hapon, pareho ito sa pagsasabi na babagsak din ang Japan dahil magkaalyado sila. Ang Japan, Italy at Germany ay magkakaalyado. Pinangarap nila maghari sa daigdig at binalak nilang mamuno ang Japan sa Asya, mamuno ang Italia sa Africa at mamuno ang Germany sa Europa. Ito ang simula ng ikatlong daigdig. Inihahanda na ito nitong mga bansa, kaya gulat ng husto ang Japan nang narinig itong mga salita ng mananalumpati na Hapones na sinasabing
babagsak ang Germany at kinulong siya. Ang mga salitang pinagbatay nitong tao ay mula sa talatang, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Sinasabi niya na kung hahamakin nila ang mga Hudyo, babagsak sila. Kakaiba man, sa simula ng kasaysayan ng mga Hudyo, ginawa ng Diyos itong pangako kay Abraham nung matanda na siya at mahina at wala ng pag-asa. Hindi ba't kakaiba? Sa Abraham na ito, naninuno ng mga Hudyo. Basahin natin ang Henesis, Kabanata 13. Kung nakita nyo na, basahin natin ang Kabanata 13, talata 14. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kalunuran. Sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na anupat, kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa, ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinabahaba at niluwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo. Binasa natin hanggang talata 17. Sinabi niya, humayo ka, lakarin mo ang kahabaan at lawak ng lupain. Lakarin ang kahabaan at lawak ng lupain at tingnan ang mga hangganan. Ibibigay ko ito sa iyong binhi, sa iyo at sa iyong binhi. Walang anak si Abraham. Inaalala niya ang kanyang katandaan, pero binigyan siya ng Diyos ng ganoong pangako. Basahin natin ang Henesis, Kabanata 15, mula talata 13. Henesis, Kabanata 15, talata 13. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tunay, napakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at maglilingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan, at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapwat ikaw ay payapang pa sa iyong mga magulang at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ika-4 na salin ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito. May sinabi siyang medyo kakaiba rito, di ba? Tila ba isang panaginip? Dahil matanda na si Abraham, hindi na siya nagkaanak. At nang ibinigay ng Diyos itong pangako kay Abraham, hindi na ito pinagtiwalaan. Kaya nakinig si Abraham sa kanyang asawa at nagkaanak sa pamamagitan ni Agar na alipin ng kanyang asawa. Si Ismael ang anak na yun. Kahit ngayon, marami ang bilang ng mga pinuno at kilalang tao sa mga bansang Arabo na may pangalang Ismael. Marami sa kanila ang galing din sa lahi ni Abraham. Ganun pa man, si Isaac lang ang ipinanganak na anak, ang anak ng pangako. Nainip si Abraham at nagkaanak na sa pamamagitan niya, lumitaw ang ilang makasaysayang pinuno sa palibot ng Ehipto at binuo rin ang isang rehiyon na tinatawag na Ismael na malapit sa Ehipto. Nangyari ang mga ito, pero ang anak na si Isaac na hindi pa inilabas ng Diyos noong panahon yun ay isinilang na sa wakas. At sinabi ng Diyos, pagkapanganak ng iyong anak na si Isaac, ang kanyang mga inapo ay magiging dayuhan sa ibang bayan na hindi kanila at magiging mga alipin doon sa loob ng 400 taon. Pero sa ika-4 na henerasyon ay magsisibalik sila sa lupaing ito. Tinanggap nitong mga tao ang pangako ng eksakto at kalooban ng Diyos na matupad ang kanyang ipinangako sa kanila. Kaya sa pinakaunang pahina ng Bagong Tipan ay sinasabing, naging anak ni Abraham si Isaac
at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Juda at ang kanyang mga kapatid, at naging anak ni Juda kay Tamar si Fares at si Sara. Sa daloy nitong talaang kanan ng mga inapo na ipinanganak, naging anak ni Abraham si Isaac at nagkaanak si Isaac ng kambal, si Esau, at tapos ipinanganak si Jacob at nagkaroon din ng mga anak si Jacob. Meron siyang 12 anak. Nagkaanak siya ng 12 anak na lalaki sa ilang babae, at ang mga anak na yan ang naging mga ama kalaunan ng 12 angkan ng Israel. Sila na may bilang na 75 katao ay tumungo sa Ehipto. Nang tumungo sa Ehipto ang pangalawang bunsong anak ni Jacob na si Jose at inilagay sa isang mahalagang posisyon, tumungo roon si Jacob para salubungin ang kanyang anak. Doon, nakita ni Jacob ang kanyang anak na inakala niyang patay na. At nang patuloy na namuhay ang kanyang mga inapo doon sa Ehipto, kalaunan ginawa silang mga alipin. Kaya habang naninirahan sila roon, dumating naman ang pagkakataon para makatakas sila. Ito ang tinatawag na Exodo, ang maluwalhating pagtakas. Noong nasa Ehipto ang mga Hudyo, hindi natin masasabing tinawag silang mga Hudyo noong panahong yun. Sila ang bayan ng Israel, ang bansang Israel. Ang pangalan ni Jacob ay Israel. At umalis ang kanyang mga inapo sa Ehipto sa ika-4 na henerasyon. Tumakas sila sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. Itong makasaysayang pangyayari ay ang paghahanda para sa simula ng Israel. Ito ang plano ng Diyos. Nangako ang Diyos na babalik sila sa kanilang lupain sa ika-4 na henerasyon at nangyari nga ng eksakto gaya sa ipinangako. Punta tayong lahat sa Exodo, Kabanata 12. Exodo, Kabanata 12, talata 40. Kung nakita nyo na, basahin na natin. Ang pakikipamayan nga ng mga anak ng Israel na ipinakipamayan nila sa Ehipto ay 430 taon. At nangyari sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding yaon ay nangyari na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Ito ay isang gabing pangilin sa Panginoon dahil sa paglabas niya sa kanila sa lupain ng Ehipto. Ito ay yaong gabi ng Panginoon na ipinanghilin ng lahat ng mga anak ng Israel sa buong panahon ng kanilang lahi. Sa ika-4 na henerasyon, sinimulang tumakas mula sa lupain ng Ehipto ang bayan ng Israel. Tinawid nila ang dagat na mapula at ang lupain ng Judea na kanilang papasukin ay lupain na naipangako sa kanilang mga ninuno at doon nanirahan ang mga katutubong Palestino. At kasama rito ang lupaing nabili ni Abraham noong unang panahon at ginamit din bilang libingan para kay Abraham. Hiniling ni Jose na doon siya ilibing kaya dinala siya ng kanyang mga inapo ayon sa kanyang kahilingan. Kaya ang mga Hudyo na umalis sa Ehipto ay tumagal ng 40 taon na pagala-gala at pakikipaglaban sa ibang mga bansa at mga tao sa proseso ng paghahanda para pasukin ang lupain ng Kanaan. Ito ang 40 taon sa ilang. Nang pumasok na ang mga tao sa lupain, sinimulan nilang itatag at ihanda ang kanilang bansa. Yan ay sinimulan ng mahayag ang kasaysayan ng mga Hudyo sa kasaysayan nitong mundo. Sinimulang maitatag ang bansang Israel sa kasaysayan nitong mundo. Ang naipangako ng Diyos sa isang disakdal na tao ay naging paghahanda para sa pagbubuo ng isang bansa. Ang bansang yan ay umiiral sa ngayon. Lumitaw ito bilang isang bansa. Natagpuan ng mga tao ang kanilang sariling bansa pagkatapos ng 2,000 taon at idiniklara nila ang kalayaan noong May 14, 1948. Hindi mababaliwala ng kahit sino ang katotohanan na itong bansa ay umiiral sa mundo ngayon.
Itong mga taong bumalik ay nasanay na sa kanilang buhay sa ilang at tapos ay pumasok sila sa lupain ng Kanaan. Nang nasa lupain, hiniling nila sa Diyos na bigyan sila ng isang hari na hindi gustong gawin ng Diyos. Kaya isang tao na ang pangalan ay Saul ang naging unang hari. Hindi masaya ang Diyos sa taong ito. Walang pagsalang inalis siya at tapos isang lalaki na ang pangalan ay David ang hinirang bilang hari. Tapos sa panahon ng kanyang anak na si Haring Solomon, sinimulang yanigin ang bansa. May mga isyo gaya ng masyadong maraming buwis na kinokolekta. Noong panahon ni Haring Solomon, isang lalaking tinawag na Jeroboam na isa sa kanyang mga lingkod ay plinano na magsimula ng himagsikan. At nang naging hari ang anak ni Solomon na si Rehoboam, inihayag ng mga tao ang usapin ng buwis at iba pang mga isyo at humiling sa kanya. Ang anak ni Solomon na si Rehoboam ay sumangguni sa mga kabataang lalaki na kasama niya sa paglaki sa halip na sa mga matatandang politiko. At kaya sinimulang mayanig ang bansa. Sa huli, ang bansa ay nahati sa dalawa sa pamamagitan ni Jeroboam. Nahati ito sa Juda sa timog at Israel sa hilaga. Kinuha ni Jeroboam ang Israel. Sa timog, ang Juda ay nanatili na dalawa lang ang angkan. Kaya kung ang panahon ni David ay ang panahon ng pinagkaisang kaharian, ang panahon naman ng kanyang apo na si Rehoboam ay ang panahon ng hinating kaharian. At 750 taon bago dumating si Jesus, dinalang bihag ang mga mamayan ng kaharian ng Israel. Tapos 100 taon pa, dinalang bihag ang mga mamamayan sa Huda. Kaya niyanig ang mga kaharian sa ganitong paraan at mga nalabilang maliliit na bilang mga tao ang nanatili sa lupain ng Israel. Taluntunin natin ang kasaysayan hanggang sa puntong ito. Karamihan sa mga ipinaliwanag ay mula sa panahon bago ang malaking baha hanggang kay Noe. Tapos nariyan ang kasaysayan pagkatapos ng malaking baha. Tapos nariyan ang panahon ng pagpapastol sa panahon ni Abraham, panahon ng pag-aalaga ng mga hayop. Tapos nariyan ang panahon sa ilang. Susunod, sinimulan ang panahon ng pananakop sa Kanaan. Pagkatapos niyan ay ang panahon ng pinag-isang kaharian, tapos ay panahon ng hinating kaharian. Sumunod ay ang panahon ng pagkabihag. Tapos nariyan ang panahon kung kailan bumalik ang mga tao. Noong bumalik sila noong panahon ni Esra at Nehemias, sinubukan nilang pamunuan ang kanilang sariling bansa, ngunit huli na ang lahat. Tumanggap nga sila ng tulong sa pamamagitan ng Imperyong Grego, pero niyanig pa rin sila at napasailalim sa pamamahala ng Imperyong Romano. Tapos, dumating si Jesus sa panahon ng Imperyo Romano. Isinilang siya sa panahong ito. Ang kamatayan ni Jesus ay naganap sa lugar bitayan ng mga Romano. Kaya sa pamamagitan ng Roma, sinimulang maipahayag ang Kristyanismo sa buong mundo. Tapusin na natin ngayon dito. Manalangin tayo. Aming Diyos, pinapasalamatan namin kayo. Lubos po namin kayong pinasasalamatan na kami sa lahat ng mga tao ay nagkaroon ng pagkakataong silipin ang daloy ng kasaysayan nitong mundo na inyong pininano. Kapag paulit-ulit namin tinitingnan na kami ay bahagi nitong kasaysayan na inyong binuo at ginabayaan, alam po namin na ito ay sa pamamagitan ng inyong tulong. Panginoon, tulungan po ninyo kaming hindi kami mamuhay na walang alam sa kasaysayang ito. Naway, bigyan po ninyo kami ng karunungan upang ang mga salita ng Biblia, upang ang inyong mga salita ay makapagbigay sa amin ng kaunawaan sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Pinapaubaya namin ang natitira naming oras sa mga kamay ng Panginoong Hesus at idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.